Hello guys, good morning from Bolivia. Today is Saturday. Happy Saturday everyone. Saturday morning dito. I think it's 8:30 pa ng umaga. Anyway, kamusta na po kayong lahat? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Teka lang, ano ba itong camera natin? Ay, parang hindi man ito. Teka lang Ayun, parang okay na yan. Okay, naka-apron po tayo ngayon kasi ako ho ay maghahanda na ng aming lunch para mamaya. Ang aga-aga pa no, pero naghahanda na ako ng lunch namin. Ganun talaga kapag naging nanay ka na. Usually, yung iniisip mo talaga is anong lulutuin mo. Ano na naman ang lulutuin mo? Uy, ano ba naman yan? So, ngayon ay magluluto na naman ako ng Bolivian food, silpancho. Okay, so silpancho. Kahapon pala hindi ko na natapos na naman yung vlog But kahapon nagluto ako ng mahadito. Mahadito batido. Okay, anyway, it's a little bit smoky outside. So, merong news last week akong nabasa na it's going to be ipinaghahanda ang lahat ng mga tao for the smoky na naman dito. So ang tawag dito, yung malalaman mo na smoky dito sa sa city talaga kasi yung ulap is hindi siya medyo gloomy siya o smoky. Iba talaga yung kulay niya. Sa totoo lang, iba talaga yung kulay niya kapag smoky, Okay, so anyway, magluluto na naman ako ng lunch namin. Siguro, so hopefully mapapakita ko sa inyo kung paano. But it's very easy to prepare this one. Okay, meron palang nagsabi sa akin na bakit daw mga Bolivian food daw yung piniprepare ko. Okay, so bakit nga ba I chose Bolivian food? Kasi, alam ko na yung mga kasamahan ko dito sa bahay is hindi naman talaga masyadong kumakain ng mga Filipino food. So usually, I really tried to prepare mga Bolivian food kasi alam ko naman na masarap naman yung mga pagkain natin. For example, yung chicken, adobo, gusto naman ng mga kasamahan ko dito sa bahay. Yung pork adobo, gusto naman nila. Pero syempre, hindi kasi nila yung pagkain. So, I know, alam ko naman na talagang mas prefer talaga nila yung mga pagkain nila. And, you know what? Hindi sila mahilig dito sa mga matatamis. So, for example, yung adobo, if matamis siya, medyo matamis siya, hindi ko siya tinatamisan. Parang, kasi merong mga adobo na matamis, meron ding medyo maalat, So, dito sa kanila, usually, yung mga pagkain kasi nila is more on mga salty. Okay, so hindi talaga sila mahilig sa mga matatamis. So, ginagawa ko lang mga more on salt. Hindi ako gumagamit ng mga sugar sa mga ganun. Kasi alam ko hindi nila magugustuhan. Okay, yun lang naman is yung sa pamilya ng asawa ko. Although,
sinasabi naman nila na masarap yung mga pagkain na Filipino, no? Pero of course definitely alam ko na hindi talaga nila yun pagkain kasi hindi nila nakasanayan. So usually piniprepare ko talaga is Bolivian food para naman so Filipino food, Bolivian food, ganun no? Pero depende naman yun sa mga kasamahan yun sa bahay, 'di ba? At saka ikaw kasi yung definitely ako yung magluluto. So kung anong inihain ko, yun talaga yung kakainin nila. But parang ngayon nasanay na ako ng Bolivian food. Although hindi ako masyadong kumakain talaga because hindi talaga ako masyadong kumakain ng karne. O para sa akin hindi ako pala karne mas gugustuhin ko pang kumain ng lugaw everyday. Mas gugustuhin ko pang kumain ng gulay everyday kaysa sa karne everyday. Yung parang ganun. Hindi talaga ako mahilig. Okay, kaya minsan nagkikrave talaga ako ng sabaw lang, sabaw-sabaw. But because meron tayong mga kasama dito sa bahay, so syempre dapat magluto ako. But usually, maliit lang talaga yung mga kinakain ko sa mga inihahanda ko. Okay? Para sa kanila lang talaga yon, para sa kasama ko dito sa bahay. Okay? So, yeah, nasanay na akong mga Bolivian food yung mga ipiniprepare ko. So ngayon is magluluto ako ng silpancho. Kahapon is mahalito, ngayon naman is silpancho. As long as may ricados ako dito, talagang lahat ng ng pagkain nila is pwede ko namang gawin na kakapi ko naman. Is very easy. Madali lang naman siyang gawin kung gugustuhin nyo talaga. Okay? Hindi naman talaga mahirap magluto. And lahat ng bagay ay natututunan. Okay? Lahat ng bagay ay pwedeng matutunan. Hindi siya mahirap kung gustuhin mo. Okay? So, ako naman personally, baka, may nagtanong pala, bakit daw, ano ba yun? Palagi daw nagluluto. Okay, mahilig ko talaga akong magluto kahit nung ako ay single pa. Paborito ko talaga, o gustong-gusto ko talaga nasa kusina, gusto kong magluto. Okay, syempre, doon sa Pilipinas, yung niluluto natin is hindi naman mga karne. Yung niluluto namin, hindi naman karne kasi wala naman kaming karne, hindi naman kami nakakabili ng karne. Usually, isda lang, bulad, ginamos, isda, manok. Yun yung kadalasan, no? Manok. Okay. Manok. Pero, lahat ng bagay ay pwedeng matutunan, guys. Like, I remember when my sister got married. Tapos, kapag pumupunta ako dun sa kanila, masasarap yung mga ulam nila, mga gulay, mga chop suey, mga kung ano-anong, sabi ko, sino nagluto nito? Sabi ng kapatid ko ako. Sabi ko, paano kayo natutunan ng kapatid ko magluto nito? Hindi naman siya nagluluto ng ganito dun noong siya ay single pa. Hindi naman kami nagluluto ng mga ganito noong hindi pa siya nag-asawa. Yung parang ganun yung nasasabi ko. It's because talagang kapag naging nanay ka na, naging asawa ka na, is talagang matututunan mo talagang magluto ng iba't ibang putahe, guys. At talagang matututunan mo yun. Matututunan mo yung mga bagay na yun, yung pagluluto and everything. Because yun yung magiging trabaho mo talaga. Obligasyon mo talaga yun. And you have to do your best na lutuan talaga ng masasarap na pagkain. Doon sa atin sa Pilipinas, syempre, minsahan lang tayo makakabili ng mga karne, no? Usually mga vegetables talaga yung meron sa atin. Madalian, no? So, dito naman sa kanila, palaging karne. Karne yung kanilang ingredients talaga kasi yung mga tao dito is mahilig sa karne. Manok at karne ng baka. Yung baboy, hindi talaga masyado sila. But, marami namang nagbibenta ng mga baboy, no? But, more likely, mostly talaga is karne ng baka. Yung ground beef, tapos karne ng, malalaking karne ng baka, yung ganun. So, ganun sa kanila dito. So, matututunan mo talaga. Kung tatanungin nyo naman saan ko natutunan, nanonood ako ng mga videos. And then, because dito sa kanila is mahilig naman silang gumamit ng mga iba't ibang mga ricados, anong tawag dito, mga condiments pala. Mga condiments, mahilig naman silang gumamit. So, meron kompleto kami dito, kompleto. So, kung meron lang naman kompletong ingredients, is magagawa mo lang naman. It's very easy. Very easy kung gugustuhin mo, kung may ka talaga, kung may passion ka talaga sa pagluluto, yung ganun. Maglinis muna ako dito, no? So, yeah, see you guys later.
So ito pala guys, naghanda ako ng salad para sa kapares ng selpancho. Ano lang to, sibuyas, tapos capsicum na red, rojo pimenton rojo. Ano to, tawag dito, parang atsal sa atin, pero capsicum, yung malalaki yung ginagamit ko. Okay. So, next one, meron din itong tomatoes, and then locoto or para siyang chile, maanghang na chile. Okay, so yun lang. Ito yung pampares ng ating silpancho. Yung silpancho nilagay ko sa freezer para matigas siya, tumigas siya, at hindi siya maghiwa-hiwalay kapag pinrito natin. Ipiprito ko siya mamaya kapag dumating na yung mga kasama ko dito sa bahay para mainit pa ba, mainit. Madali lang yun, mga ilang segundo lang luto na yun. Madali lang maluto yung silpancho. Hindi siya dapat lutuin talaga kasi titigas. And then, ako ng potatoes. I will gonna boil some potatoes at prituhin, and then I will gonna prepare rice. So yun lang. It's very simple lunch. Alright, so tapos na yung aking alas 10 pa naman. So, I just wanted to share this with you guys kasi lately,